Okay, kung naamoy mga Bible nga dala ninyo karong nga kabuntagon atong abrihan in the book of Philippians, chapter 4, verse 8. So wala ko nakaanda po PowerPoint karon mga isuon due to mga circumstances, pero kabalo ko maaktikon kaayo ang ato ang operator. So in the book of Philippians, chapter 4, verse 8, kung bisaya inyong mga Bible, Pilipos, kapitulo 4, versikulo 8. Yun siya rin ha. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, is anything, is excellent or praiseworthy, think about such things. Sa Bisaya ngayon siya, sa katapusan mga isuon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo o angay daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahong, o halangdon. Mag-ampo ta. Oh gracious and loving Father, salamat ka Ginoo sa imong presensya nga sa among taliwala karon. Your presence, Lord, that will sustain ang matag usa ka namo karong kabuntagong Ginoo. And thank you, Holy Spirit, that you're going to illumine every mind and every heart, O God. O walay bisan unsang trabaho sa ulod mo tibabaw sa among taliwala. Walay pulong nga imong buhian karon mausik, Ginoo. Tanan masalod sa imong makanakan aron sa among paglambo, aron sa among pagtubo, ug aron para sa ikalapad sa imong hingarian diri sa yuta, Lord. Dawata tanong dumong himaya ug mapagpasalamat ti lamang sa ngalan ni Jesus. Amen of amen. What's on your mind right now? Kung sa Facebook pa, what's on your mind? Kung sa yung dagan sa imong huna-huna karon. Paniudto na ba? Sweldo ba? O sa yung dagan sa imong huna. Matod pa na ako na-experiment kay ihimo dito sa Pennsylvania na mangutana sila about 350,000 katao. Randomly, ilang tawagan. Tawagan nila, din pagutanon nila, what's on your mind right now? Sige na-una ni mo karon. Kung sige una-una ni mo, sinaindagan si una-una karon. So, 350, din pagkasunod adlaw, ano pa pagutanon nila at random time, ilang pagutanon. Then, ang most kuno sa mga tao nga mutubag ato is about their goals and about their plans sa kinabuhi. But the rest kuno, and which is mas dako-dako po kuno, is mga bitterness, mga past, mga hurts ay ilang yun na hinungdan nga dili sila makahuna-huna og mga plano. So igsuon, karon nga kabuntagong gusto nako nga i-share ang gidasi ni Apostle Paul ngadto sa mga taga-Philippians nga tagaan nato bili ang unsay atong i-entertain sa atong huna-huna. Kay atong huna-huna matud pa is Satan's favorite playground. Mutuo ba mo ana? Mao ni siya ang pinaka-paboritong dula-dulaan sa yawa. Mo ni siya ang pinaka-paborito nga hulhugan ug ayo sa yawa. Kaya I tell you this morning, kung unsa gali gi-entertain nimo diri sa imong huna-huna, diri sa imong thoughts, will affect your heart, will affect your emotions. And whatever affect your emotions, whatever affect your heart, will going to affect your actions. Agree? Yeah. Di ba? Kung unsa imong i-meditate diri maapektahan ang imong emosyon. O sa diha gali maapektahan imong emosyon, ang mugula na sa imong bakba, ang imo ng mga aksyon nga himuon, apektado na pod. Yes, dili ka mabasa sa yawa, hulugan ng kanya kanunay, pero pasahon na kaniya sa mugula sa imong bakba o sa lihok nga imong buhaton. Manang ingon din ang yawa, kini nagpanik na ni, kini na bitter na ni, kini na angry na ni. Mabitaw na ingon din in the New Testament, be still and know that I am God. Nga panahon galing na balaka kapag hilom lang. Kay the more galing ka magyaw-yaw sa na balaka ka malipay ang yawa. Iyan na po kang hulugan, wala na. Dili na dyan ka maminyo. Dili na dyan ka madato. Hulugan ka sa yawa, dili na dyan ka madato. Nga nang madato, magkanabali mo i-abroad. Speaking of uyab, nag-uol po ito nga mong ulitawin taon kaya gusto na siya maminyo. O hulugan ka sa'yo mo, di naman ka madato. Saan pagkadato nga? Tigbasak ramang ka. Dili na lagi ka makahuas ang imong kondisyon. Inanaran dyan ka. Manihulog sa yawa sa imuha. Then imong ka sa yawa nga, uy, dili naman ka mag-usa. Nakaimong ka mabutan pa ka. Kanang simba-simba ni mong Domingo, kaimong ka mabutan ka, kaimong ka mabalaan ka. Dili, uy, but-but, pinikulit ni mo niya, magdula na po kag-scatter. Di ba? Panganawon ka sa yawa. Di ba, hulugan ka. Sudluran sa yawa ang imong huna-huna o mga butang isuon nga makaapektar sa imong emosyon.
Dili nagkakatrabaho, unsaon kuno pagkatrabaho wala man kay bakir. Wala man kay pareha na uban nga daghang bakir, maayo mo diskarte, pagpuyo na lang diha. Di ba? Inana ka kisay biktima na igsuon. Ako nag-suffer to depression 3 years ago dito kami sa Pampanga sa una. Tinuod jud. Kini atong una-una dula-dulaan jud tayo sa yawa. Ang akong anak sa unang hikam na gani sa iyang tiyan kay siguro katul. Kung nga naman ang sa imong tiyan. Sakit ang tiyan? Ano ka sakit mo? Sige ka mo. Nanarato lang ko kaya nga akong huna-huna ato. Ala, iyan na itong hernia, basi mo ni mauna. Di mo action na ganit igam. Ay, iubo ka? Iubo na buka? Pagka kinaulian, iubo na buka? Si nanay na magpanik ka nga kung huna-huna, gula din siya sa akong bapa. Manang atong huna-huna mga isuon, bantayan nato siya kanunay kay nga naman, paborito siya na playground sa yawa. Manang Apostle Paul, naghatag siyang emphasis. Manang ingnan na yung tapad karon, be positive. May title na to karong kabuntagon, be positive. Balik ko nito sa atong verse. Iyon siya din na, think about such things. Sa tumoy, ingon siya din na, think about such things. Pag huna-huna ka mo ani mga butanga. Sa ibang translation, ani is na ay word na, fix your eyes or fix your thoughts on these things or meditate on these things. Kung yung mag-meditate, lalong na siya nga terminolohiya sa think. Kay think, kung yung kag-think ka huna-huna, but meditate, imo nang ipalinger sa imo huna-huna, imo na siyang ipadugay. Then, puna, sa Bisaya nga translation sana, puna ang imong huna-huna, aning mga butanga. Dili man ta maka-prevent mga isuon nga naadji mo butang or mga negative thoughts sa tuwa, pero makapili ta, right? Makapili ta on which to fix our thoughts, makapili ta on which to meditate, makapili ta kung sa ipuno nato sa atong mga huna-huna. Agree? So matod pa sa isa ka quotation, while you cannot prevent birds from flying over your head, you can prevent them from building a nest in your hair. Tinuod. Dili kuno ka isa ka quote or isa ka pasumbingay na dili kuno ka makapugong sa langgam nga maglupad-lupad sa imong ibabaw. Pero mapugnan nimo siya nga magsalag sa imong ulo. Inana pod ang thoughts. Dili nimo kapugan nga daghang mga negative emotions or good or bitter or mga angry mga thoughts sa imong hunahuna, pero makapili ka kung kinsay patugdungon lang nimo sa imong hunahuna. Makapili ka kung sa iyangay nimo i-meditate, makapili ka mo nang karon choose to fix your thoughts on these things. Matod pa ni Apostle Paul, whatever is true, unsa man ang true, mga tinuod. Focus on what is genuine, authentic, and align sa kabubuton sa Ginoo. Kung naagaling mo sunod sa imong huna-huna igsuon, pangutan-aday ng imong kaugalingon. Is this true? Tinuod ba ni? Na-align ba ni sa pulong sa Ginoo? Whatever is noble, unsa man ang noble? Noble is halangdon. Matud pa, mga butang, mga honorable, mga dignified, mga dungganon, worthy of respect. So, kung ay mo sunod sa muna-una, halangdon ba ni? Angay ba ni intertinon ni siya? Dungganon ba ni? Di ba ni makadaot o dungog sa kong silingan kung ako ni intertinon? Di ba ni makadaot sa kong pagkatao kung ako ni siya isulod sa kong huna-huna? And whatever is right, kumiyong kag right, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, kanang mga butang which is just, matarong, patas, and righteous. Then next, whatever is pure, mga putlik nga mga butang, musulod sa imong huna-huna. Is this pure? Kaya kung malingaw na ganit ka, bisa lang dili pure, katawa ka, entertain din ka. Bisa galing may moagi nga reels sa imo ang news feed, bisa kung dili pure, kay nalingaw man ka, entertain lang mo na to. Diba? So putlik ba ni siya na klase sa huna-huna nga sulod sa kuha? Is this morally clean? Untainted kuno walay buling? Is this holy? Whatever is lovely, mga butang kuno that promotes love and harmony and excellent, matud pa whatever is admirable. Kana bang kapuri-puri? Kung ang imuha ito muna-huna, makita pa sama sa imong action, di ba good mag-filter ka sa tanan imong huna-hunaon? Di ba kini mong thoughts, wala makakitaan ito dili ang ginuora. So manang every time you entertain thoughts in your mind, huna-hunaan nga na kay audience sa langit.
Kay ni ba pure, kini ba excellent o praiseworthy? Kay kung dili, ignore na siya isuon. So mao ni siya dapat natong mga qualifications or dapat nato nga i-filter sa ato ang mga hunahuna, ang mga butang nga atong entertainon. Kay matud pa imong salaon ang tanan nga mosulod sa imong hunahuna. Amen? Salaon nato maisuon kay whatever we entertain or meditate will going to affect ang atong kinabuhi. So nganong man o nganong kinahanglan man nga i-filter nato ang mga butang nga mosulod sa atong mga una-una. Nganong gitagaan man ni Apostle Paul yung emphasis na fix your thoughts on these things, meditate on these things. Una mga isuon, if you gani filter or if you fix your thoughts ani mga butanga, matud pa, it will guard your hearts. Protektahan niya ang imong kasing-kasing. Sama sa kung giingon ka ganina, na whatever gani i-entertain nimo will going to affect your emotions and your actions. So kinahanglan mga isuon nga ang tanan nga imong sulod sa imong una-una imong pag-i-filter kay ang gwardyahan niya ang imong kasing-kasing. Dili diha dayon maapektuhan ang imong kasing-kasing. Kay unsay kanunay nimong gisulod sa imong una-una will gradually affect your heart. Example na lang si Jonah. Kung nakadumdum mo ni Jonah, siya ang propeta nga gisugo sa Ginoo nga moadto sa great city of Nineveh. Di ba? Pero sa may gibuhat ni Jonah, di ba miikyas siya? Instead of going to Nineveh, sakay siya to Tarshish, mitago siya sa puling sa Ginoo, kay dili siya gusto nga maluwas ang Nineveh. So naay gibutang ta nga naay emotions or naay pagbati si Jonah mga isuon nga kasuko. Nga tungod sa iyang kasuko, dili niya gusto nga sangyawan ang mga taga Nineveh aron sila mo repent o mubalik sa Ginoo aron dili sila laglagon sa Dios. Gina siya sa Ginoo nga lakaw dito Jonah walihi ang taga Nineveh aron sila maluwas sa kung paghukom dili siya gusto ana nasuko siya. O tungod sa iyang kasuko, mitago siya, maototong gitukob siya sa dakong isda, then giluwa siya dito dyan sa Nineveh, and then nagwali siya niya. Pag human niya gwali nga ang mga tao sa Nineveh nagrepent, o sige buhat ni Jonah, nasuko siya. Diba? Nasuko siya nga nagrepent ang mga tao, nasuko siya kaya gusto niya laglagon kay ang Nineveh is wicked. It's a wicked city. And ang gusto niya nga silutan po sila para kay Nineveh deserve nila ang punishment. So, na-harden ang iyang heart kay nga naman, gi-entertain niya the thought na deserve sa taga Nineveh ang silutan. Gi-entertain niya ang thought na dapat sila laglagon kay dautan sila. Dili sila mga taga-Israel, so dapat papason po sila. Nga naman imo sila luwasong Ginoo, nga naman imo sila pakitaan sa imong gugma o sa imong kaluoy. Laglaga sila. So, ka na nag-harden sa iyang heart. O ito itong gitagaan siya sa Ginoong illustration, nagipatubo niya ang vine. Nga una nalipay siya, kay natabunan siya sa maong vine, then nasuko na po siya. Kaya na siya sa Ginoo, ano man, ikaw ba rin nagpatubo, ana? So pinaagi at gipadayag sa Ginoo sa iyaha. Nga ang Ginoo, Diyos siya sa gugma o sa kaluoy. Pero tungod sa kalagot nga gibati ni Jonah, wala na niya nalimtan na harden ang iyang kasing-kasing. Napoy usa ka preacher nga akong nadumduman, bugay na niya nga giwali. Na-scam siya, na inamaylo niya o dako ka kantidad. Matud pa, 50,000 is dako na nga kantidad before. And then, pirti niyang kuulang kay parang niya kuno, dito na nakasalalay ba ang investment para sa future nila, anang ibaylo din wala siya bayarin. Then, to make the story short, midagan ang mga tuig, kato nga namaylo niya, mi-text niya, bro, kabalo ba ka nga nag-attend ako sa inyong online services? And I have accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. Naglipay siya, may anak din siya nga. Hala, utang makadungdong siya sa iyang utang. Iyakong bayaran. Kaya dako gutong 50,000. Takadungdong mo niya yung utang na ko din. Iyakong bayaran. Then nabadlong siya, kaya giinan siya sa Ginoo. Asa may importante ni mo? Bayaran ka niya sa iyang utang ni mo or maluwas ang iyang talag. Mura ko nung nahiwi ang iyang labi, kaya naulaw ko siya sa Ginoo. Kaya nalipay siya kuno, mas una pa siyang nahuna, kahuna-huna sa iyang, uy, bayaran na dyan siguro ko, kini kinabol agin, bayaran na dyan ko sa kong utang ni. Nalimtan niya ang mas importante, mas precious na katunga kalag, nakakaplang ng Ginoo. Amen? So, tungod na na ipod at tunga, nahintanaw online services itong maong tawhan na, kaya nakadumdum siya, hala ka to siya kay preacher, man dito siya sa CCM.
Usulay daw kung tanaw ang ilang service. So, dito nagsugod. So nakitaan na ko ito niyang gawalid. Buutan na dyan, preacher, kinatawanan na sige bayuan ako. Wala dito ginibanda. Ana siguro, mo siguro na imong tulay, di ba? Dahantod kay pagdawat niya sa Ginoo yung message mo dyan ayon sa iyaha nga, bro, I have accepted Christ as my Lord and Savior, and nag-attend ko sa inyong mga online services. Pero tinanglipayan, di mo na siya maduduman niya yung utak niya kung bayaran. Nagingan siya sa Ginoo, may importante ni mo na luwas, yan ka na kung bayaran kasi yung utang niya siya. Sorry Lord, yeah. Salamat kay nakakaplan siya Ginoo, miduol siya din nimo. Amen? So kinahanglan igsuon nga ato ang hunahuna, ato ang bantayan, kay ito going to affect our hearts. Usahay, sa kung sa'y kanunay natong i-entertain, dili na nato mabantayan, migahi na dahil atong mga kasing-kasing. Mintaliwan na dahil atong mga kasing-kasing. Ikaduha, nganong kinahanglan nga you will put positive things or in your thoughts. Ikaduha is to transform your mind. Para ma-transform ang imong mind. In the book of Romans chapter 12 verse 2, mingon siya din ha, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So kinahanglan kini atong huna-huna mga isuon, i-overhaul ni siya. Kumbaga naay mahitabo mga complete nga pagbag-o sa dagan sa atong mga huna-huna. Kay especially kung gikan ka, kita gikan ta sa pagkamakasasala. Napadjay times or dili napadjay mga times nga kana bang napay mo abot ng mga negative thoughts sa tuwa, di ba? Due sa tuwang dautang na pagka-nature. Pero everyday ato man na siyang isurrender sa Ginoo. Mo nang ingon rin sa Romans 12:2 nga kinahanglan ma-transform ta by the renewing of our mind. Kinahanglan ipabag-o nato ang atong mga huna-huna dinha sa Ginoo. Dito mi sa Pampanga sa Cubana, dayon SLEX pa itong agian na ito kung agi ito o matutag St. Clark. Naaming toll gate nga agian dito aron makalikay ni sa traffic. Then na-sign dito, anang tunga-tunga dito sa dalan, na ganahan ko kaayo magbasa. Maybe some of you nakabalo na ani. So every banner ana, hantun mo abot yung dito sa tumoy. So basaon dyan ako na kada agi na mo dito. Ingon siya din na siyang banner, watch your thoughts, they become your words. Balik ko na ako. Una, watch your thoughts, they become your words. Ikaduha na po nga banner, watch your words, they become your actions. The next, watch your actions, they become your habits. Then watch your habits, they become your character. And watch your character, it becomes your destiny. Kasi naka-encounter na ana. Tinuon, we are the product of what we are thinking of every day. So on. We are the product of unsay mga butang nga gi-entertain nato sa tumahuna-huna. Malampuson ka, nagsugod na siya diri. Yes, kugihan ka, nagsugod na siya diri. Matarong ka or ikaw maayo ka ganahan ka mabasa ang Bible, isuon nagsugod na siya diri. Nagsugod na siya sa imong huna-huna, nga imong huna-huna nahimo nimong words, ang imong words nahimo nimong actions, ang imong actions nahimo nimong habits. Yes, kaya mo sige na buhat nimo gradually sa imong kinabuhi, mahimo man dyan na nimong habit. Mahimo man dyan na nimo siyang daily routine sa imong kinabuhi. And your habits, mahimo na nimong character. Budawat ka o dili, mahimo na nimong kinaiya. O ang imong kinaiya, maison, mahimo siyang imuhang destiny. Mo ni magsubay sa imong kinabuhi. Mo na kinahanglan nga bantayan nimo and ipa-renew nimo sa Ginoo ang imong huna-huna. How to transform your mind? By God's Word. Puna ang imong huna-huna dinha sa pulong sa Ginoo. Kay Joshua chapter 1 verse 8, very famous or favorite nga mga memory verse na to, do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Kaya matud pa ang pulong sa Ginoo mga igsoon, it's a purifier. Yes. Kung naagaling musod na negative thoughts sa imong huna-huna din nabasa nimo, dili man din ni maayo. Kini nga verse nabasa na ko ni Philippians 4:8 before. Nakalibasa bata pa ko adto. And then nahimo siya kanunay nga pahinumdum sa kuha. Nga every time na imong sulod, Lord, mapasidunggan ba nga kung yun na ko karon? Bisan sa mga panahon nga ma-trigger ko nga masuko, ma-trigger ko nga speak bitaw mga bad words. Akong kono sa una-una daan that, Lord, does this honor you? So one way to purify
your mind, is or to renew your mind, is kinahanglan punon nimo sa pulong sa Ginoo. Book of the Lord, that is the Bible. The book of the Lord, that is the Word of God. Always meditate kuno day and night. Sa matag adlaw ug sa gabi imo siyang namnamon, imo siyang ibutang sa imong hunahuna sa galing pamalandungan kanunay ang pulong sa Ginoo, so that unsa may imong pamalandungan kung wala kay gibasa, unsa imong pamalandungan or unsa imong imbuhaton, so that you may be careful to do everything written in it. Wala kay buhaton igsuon, wala kay mahimong purifier or guide sa imong hunahuna kung dili ka magbasa, kung dili ka mamalandong. So every day and night kinahanglan imo siyang basahon, then you will be unsay sumpay, prosperous and successful. Kay the word of the Lord will be your guide, and it will going to transform your mind. It will going to clean your mind sa bisan unsang dili matarong. Amen? So samtang labi na ni mga batanon karon, daghan kaayong mga lingla, daghan kaayong mga bisan pakit karong mga adult na kay tanan siguro mag-Facebook naman diri, tanan siguro mag-reels naman diri. Ako ay honestly profess, no? Kung panangay kong pasaylo sa Ginoo, ay mga panahon usahay nga mag-check ako sa akong messenger. Amutan ako ka dyan sa Facebook, kabasin ay mga tags. So, yung tanaw na ko na, kabalong sa makadistract dyan ako reels. Then, makakita akong isa ka reel nga muagi. Magsige na din ko, swipe pataas na. Ako na ba dire? Kasi mahilimutan ako reels. O, napo na ito, tugan mo. Nainkinig ako na isa. Oh, di ba kadaanan ni mong daghan ng manggawas dito nga, and dili jud tanan kaaya-aya. Dili jud tanan maayo. Then kung makafollow, makatanaw gani kag isa, magsunod-sunod na raman na dayon na ako'y nasundan adto nga reels bitaw nga na makatawa man jud ko kaayo nila, magtiayon sila ba nga taga bukid. And then ang ilang reels kana lang si isang away. Ang trabaho sa asawa palaguton niya kanunay ang iyang bana. Na maglagot kanunay ang bana niya kay naunsa mo karus ni manggawa sa tanang mga kunot sa iyang bana kay tungod sa kalagot kasi ina to mawar magkatawa ko magtanaw din naduwa na ko nabantay mga iso ni abot na og 3 oras scroll lang ko sa reels. Imagine hello di po kay ana pasayloan ko Ginoo. Labi na para 3 hours. Di ko kabantay usahay kay malingaw na kag tanaw-tanaw sa mga reels. Then usay masapawan o kanang bitaw mga gospel, mga wali ni Benihin diha pa kumurag nang sa naman ko ani dagan naman ko school ng mga reels. Inanawa ko kayo gina-follow pero mamuot lang ko na mag-agi-agi sa ko ang reels. So bantayan nato ng mga isuon at instead magbabagtaan ng mga butana, magbabagta sa pulong sa Ginoo. Daghan naman pong reels karon na which is about the Word of God. Mga wali sa mga preachers, mga panungdom dito, tutukin na ninyo. Kaya kana maghatag dyan na siya impact sa inyong kasing-kasing o sa inyong una-una. Amen? So meditate on the Word of God para ma-renew, ma-transform ang inyong mga una-una. Kaya nga nung kinahanglan that we need to fill our minds with positive things. Ikatulo, it is to obey God's will. Para pagsunod din na sa kabubuton. Matupa, thinking on these things is a practical way to obey God and bring every thought into captivity to Christ. In 2 Corinthians 10:5, di ba mingon man siya na love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and with all your mind. Sa tibuok nimong huna-huna. So filling your things with positive things, filling your thoughts or meditating on thoughts that glorifies the Lord, mga igsoon, is an expression na nahigugma ka sa Ginoo. Pag-feed ni mo ana, pag-meditate ni mo ana, pagpadayag na ni mo nga nahigugma ka sa Ginoo. Love the Lord your God with all your mind, sa tibok ni mo una-una, sa tibok ni mo kusugok, sa tibok ni mo kasing-kasing. And then mingon siya diri, we demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Bisag pag ang tanan na dagang dautang huna-huna imuha na siyang gapuson o himuon nimo siya nga musabmitar siya dina sa ngalan ni Jesus. Amen? So dili kay kita ang makaptive sa atong mga huna-huna. Dili kita na hinuon na maulipon o magapos sa atong mga huna-huna. Kung dili ang mga huna-hunang dautan o dili maayo mo'y atong gapuson aron pasundo nato dinha sa ngalan ni Jesus. Amen?
If you could remember Joseph, mga isuon, son of Jacob, in the book of Genesis chapter 45 verses 4 to 5 then 8, siguro makita na ko nga siya ang tao nga makaingon ka sa tawanon lang, no, makaingon ka ba nga nailisensya para jud magbaton og bitterness, magbaton og kahiubos, magbaton og kasuko, maghunahuna og dagutan sa iyang mga isuon. Kay sa tanang nahitabo sa kinabuhi ni Joseph, dili biya jud galing. Una, di ba, gihagbong siya dito sa pit kay aron patyon siya, atabay, no? Kay patyon unta siya. Then, ingon si Reuben nga ayaw lang siya sa Genesis chapter 45, 4 to 5. Human nga gitambog siya dito sa atabay, then iplanuhan nga patyon gibaligya na yan siya as a slave. Then, sa iyang pagka-slave, na napriso pa yun siya, kay akusahan siya nga ng rape siya sa asawa ni Potiphar. Then pagkaabot pa dyan dito sa prisuhan, nagitabangan niya ang cupbearer, ang mabalik siya, i-interpret niya ang danggo. Iyon pa dyan itaon siya sa cupbearer nga, ayaw ba ya itaon ko kalimti, pero nalimtan yapon siya. And, mauto nga panahon na nagdamgo na dayon ang hari, si Pharaoh atong Egypt. Diba? So, sa tagkadaghan na ngagi, gibalik siya sa maisuon, gipreso siya sa wala sala nga yung gihimo, then nahimo na po siya nga dito sa warden. Siya, kung makita nimo pa nga siya ang tipong tao nga dapat makabati dyan siya o kasuko, makabati dyan siya o kahigubos, no? Sa laliman pa po sa iyang mga ipang-agian. Pero kung sa mag-ingon niya isuon, taniwala man niya itong tanan. But God sent me here. Fourth, and now do not be distressed. Gingnan niya may isuon. Ang mga isuon nga gusto untang mo patay niya, then pagka human nga gusto siyang patay, gibaligya na lang siya sa slave to Egypt. Pagkakita niya sa may isuon, dito siya miingon daran mga tampalasan na akong mga isuon. Nga patyon unta ko sa una. Ako mga isuon nga mga salbahis, wala. Pagkakita dito niya sa may isuon, may hilak si Joseph. Mihilak siya sa kamingaw, mahihilak siya sa kahingawa, sa emaison siya. And now, do not be distressed and do not be angry with yourselves. Yapan yung giignan. O siya mingon nga, konsensyahan ninyo may kaugalingon, di mo nung bugas. Di mo na ako nagagbugas. Kaya kamoy nakaingon nga, nag-antos ko. Wala. O sa ingon niya, ayaw mo kasuko sa inyong mga kaugalingon, kay gibaligya ko ninyo diri. Because it was to save lives that God sent me ahead of you. It was to save lives. So, nataliwala sa iyang ipang-antos mga ison, ang iyang huna-huna, gipuno niya na ang Ginoo mo ay nagpadala niya anang lugar. Then in verses 8, verse 8 Nel, sa mauhapon na chapter, ingon siya, so then it was not you who sent me here, but God. Amen. Hallelujah. Sa taliwala sa ining antos, wala din siya naghuna-huna nga manimalos siya sa iyang maisuon, maghuna-huna nga mubalo siya atong nag-akusan niya nga ng rape ni, sa asawa ni Potiphar. Wala siya nakauna na katong cupbearer, nagikalimtan ko, ako dito bansan, wala. Tanan gihunahon niya, tanan gifeel niya sa iyang huna-huna is that it was the Lord who sent him there. Amen? Willing siya nga musugakod sa tanang pag-antos isuon kay nga naman ang iyang huna-huna. It is the Lord na nagbutang niya dito. Praise God. Ako mag-antos lang. O ito yung ni Pastor Mitcho, magsakit lang, nahadlog na. Di ba kung natin mo agi, talagsaon ka nga klase sa tao, nga mo agi yung pagsulay aniyat, walay bitterness na na-store sa kasing-kasing. Walay pagkasuko nga na-store sa kasing-kasing Hinoon, gibalik niya sa Ginoo, it is the Lord. Katuyuan tanan sa Ginoo nga niabot ko niya sitwasyon na. Amen? So how wonderful nga kinana po ta mga ison, when we fill our mind with positive things, it is to obey the Lord. Then, while you obey the Lord in the process sa tanang butang, masabta na dahil ni mga kabubuton ay sa Ginoo ang tanan. Dahil ay katuyuan ang Ginoo sa tanan. So, in application, maigsoon, gusto na ko nga ato nang i-renew ato mahuna and we will change our focus. Nasama ni Joseph, not only Joseph, but also Paul. Kay kaning nga time nga gisulat dito ni Apostle Paul to the Philippians, Apostle Paul was in prison. Hello? Sa diha nga gisulat niya ni to the Philippians naa siya sulod sa prisuhan.
Then how come ang usa ka tawo nga nasa prisuhan makahimo pa jud og kahagi ngadto sa tawo nga mga free, ngadto sa mga tawo wala lagi papriso iyang giignan, nga fix your things on whatever is lovely, true, honorable, and right. Unya siya naa siya sa prisuhan igsuon. Kay ngano man Paul focus on the bright side and not on the dark side. Ingon siya in verses Philippians 1 to 12, then 14, Nel. Ingon siya sa diha kuno sa iyang pagkapriso. Now, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. Ang iya kunong pagkapriso, nahimo kuno na nakapa-advance sa ebanghelyo sa Dios. Na bisan nag-antos siya sa prisuhan, bisan nag-antos siya sa iyang sitwasyon, uncomfortable siya dito, pero giisip niya na napriso siya para ma-advance ang iyang ebanghelyo sa Ginoo. Hallelujah. Then, si Apostle Paul, mga ison, isa tao nga, daghan na po kaiganto sa kinabuhi. Matud pa, 5 times kuno, gibunalan siya 39 lashes. Kay, di ba, per lashes man sa una. 3 times beaten with rods. Kita ko sa historical movie, aning bunalan, bitaw og rods. Sus, pati yung sakita, manglagsik man din nilang mga paa, ni bangag bitaw ani. Then, ay uban mga matay. As in, dili ka agwanta. Then, 1 time, gistone ko na siya, and 3 times na shipwreck. Kana bang shipwreck? Naguba ang ship? O no? Then, nalunod. O then, he spent a day and a night in the deep, taliwala sa kabugnaw. Kung si Apostle Paul, mga isunula pa siya focus na to sa Ginoo, sa may una-unaon niya. Lord, is this all I get after magsangyaw sa imong pagkamaayo to the Gentiles? Ibunad-bunalan ko diri asa naman ka, Lord. Lord, 39 lashes ni diri Ginoo, 5 times pa jud asa naman ka Ginoo. Pero those things wala nag-store kang Apostle Paul o kasuko o pag-undang para i-saysay or ipasundayag pang ibanghilyo mga isuon kundi mahimo pang hagit niya. Matud pa in verse 14 sa Philippians 1:14, because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. Nga tungod kuno sa iyang mga pag-antos, dinha, tungod kuno na in chains siya, nakita kuno niya, aniya kuno mga kaigsuunan, dinha sa pagtuo, nahimo pang maisugod, courageously and fearlessly sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo tungod sa iyang mga pag-antos. Amen? So, bisa unaan siya sa prisuan. Kaya nga naman, ang focus ni Apostle Paul, mga ison, is dili sa mga dautang-butang nga nahitabo sa kinabuhi, kundi sa mga maayong na gitugot sa Ginoo tungod sa iyang mga pag-antos. Amen? Ang ikaduha, kinahanglan nga atong i-consider ang source sa atong mga negative thoughts. Unsa ang mga source? Evaluate nimo ang source sa imong mga thoughts, ensuring that they aligned unto God's truth and character. Unsa may nakaingon nga nung daghang negative thoughts, sibak tanaw o mga maot nga mga salida, mga laway nga salida, sikat ingon nga naman ako kasing-kasing Lord na mura man naman niyak na hapit. Kasi gini kag tanaw og mga porn. Sige ni kag tan-aw ang mga reels nga moagi nga mga bastos. So dapat imong i-recognize ang source sa imong mga negative thoughts. Nakuha nato mga isuon. After you change your focus, kinahanglan makita nimo or makonsider nimo ang source sa imong negative thoughts. Ngano nga sige man ko kabalakag Ginoo, ngano man ako munuhan na ani man eh. So kinahanglan imong tan-awon kung naa ba sa TV, naa ba sa panghitabo sa imuha, and then i-change nimo ang imong focus. And next, o katapusan mga isuon, you have to resist negativity. Kung na ay negative na moabot, i-resist dyan na siya, ayaw na dyan na siya i-entertain. Amen? Parehas ang hitabo na mo nga mag-asawa. Si Kuya Vince at Tuniagi nga Domingo, pagkalunis ana, dadun ang tanang hospital kay karon pa siya sukad magdaog na rin na mo gawa sa kwarto. Sige siya gigda, sige siya katulog. So kung sa medical term pa, lethargic siya. Then, kung ang naay fever and lethargic ang bata, dapat dalun na ko siya sa doktor. So, amo siyang gidala dito, ka-examine, then, kung sa inyo sa doktor kung i-admit siya or dili. Salamat sa Ginoo kami ng doktor na, so, dili na siya kinahanglan nga i-admit. So, nalipay ni. So, dadag, ang ato mi sa pharmacy, ako gidurog ko kubo ato nga time, nasugod ng akong kubo, then gidala na mo
dito na may sa pharmacy, palito na namo ang mga tambal. Samtang nagpalit akong bana sa tambal sa mga paaso ni Vince, sa iyang maintenance, sa maintenance si Papa, din sa tambal nako, dako jud kay siya og baby. Nisod sa kung huna-huna, ni anak ko nga, sus, gisirit jud ang mga kwarta karong si Manong na tumudlan sa mga tambal. Naisulod jud siya sa kumuna na nasirip, nasirip jud, nahurot jud. Kay gikat nangaharos man jud mi tanan, si isod sa kong kaut ba nga nasirip jud. Then ako siyang gi-resist. Inganak ko nga, Lord, salamat kaayo nga taliwala aning tanan namong ipangbati. You are a good provider. Kay uban baya karong Ginoo magdaot, maglisod pa pangita og tambal. Maglisod pa pangita ipalit og tambal o ibayad sa doktor. Pero Lord, ni ami makabayad mi sa doktor, makapalit mi sa tambal, and that is enough, a good thing na nahitabo sa mong kinabuhi. And then nga sagha nga nagdaot mi, nagatiman, nga na ko nga, grabe na dyan yung kalapitan, nga insok-sok eh. Parang insod sa kung una-una na po samtang nagigda ko nga, bisag cloud nose, di na mo patuon ni mo, bisag saon ni mo review, bisag mo saon, kung hina, di na mo patuong cloud nose ni mo, insod sa kung una-una ko, ay, Jesus name, Lord, salamat kaayo nga, kung di ko katulog, the more noon ko mag-meditate sa imong kaayo. The more hinuon ko magbasa og Bible, the more na noon ko ma-challenge nga magtuon, bisa og gaglatagaw kayo akong mga una-una. So taliwala atong tanan mga isuon kung gi-entertain ako tong mga negative thoughts, siguro mas mugrabe pa ang panghitabo sa among kinabuhi. But because I resist all of those negativity and choose to focus on the Lord, on His goodness, and to feed my thoughts sa mga butang nga maayo, lovely, honorable, and praiseworthy unto the Lord. Kabalo ko nga nakapadayon ko sa unahan. Amen? So kita, gusto na ko ipadumdum sa inyo ha, balik ko na ako, na kinahanglan po na ito atong mga hunang-hunang sa nindot nga mga butang. It is to guard our hearts, it is to transform our mind, and it is to obey God's will. So kinahanglan that you will choose to focus on the positive. Be positive and consider the source of your negative thoughts, and whatever negativity nga musulod sa imo, resist it in the name of Jesus. Amen. Atong pakpakan ang atong buhi nga Dios nga pag-amputan. Lord, salamat kayo Ginoo ning kabuntagon, salamat sa imong grasya ug sa imong kaluoy. And thank you, O God, nga karon nga kabuntagon ang among mga hunahuna na limpyuhan na. Ang among mga hunahuna Ginoo na limpyuhan na kang taknaa. And whatever negative thoughts, Ginoo, that nga kanunay nag-bother ka na mo, we take captive of it in the name of Jesus. And that Lord, magpuyo kami madaugon o Diyos sa among mga huna-huna, and we will continue to live the life that pleases you, Lord. Huwag among makasing-kasing, mahimong mabinantayan, aron sa tanang adlaw sa among kinabuhi. We will bring honor and glory unto you, O God. Ug salamat nga ikaw magatabon ato mga pulungan na tanong sa umakasing-kasing nga dili ka tumakawat sa yawa kundi magpahinumdum ka to sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Dawata tanang dungog himaya o mapagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.